Mateo, sigurado ka ba dito? Baka pagalitan tayo ng mama mo. Giselle, anniversary natin. Kailangan may selebrasyon tayo. Bakit kailangan lumayo pa tayo sa bayan? Baka mas lalo tayong pagalitan. Ang alam pa naman nila, pinuntahan mo ang kaibigan mo. Tapos ako naman, na-miss na sa kabilang bayan. Basta akong bahala sa'yo, okay? Huwag ka matakot kay mama. Bilis na, halika na. Kaya mo bang umakyat? Oo, ayos lang ako. Kasi naman bakit namumundok tayo sa date natin? Matt, teka, di ba yung driver mo yon? Nakita niya tayo. Baka magsumbong siya sa mama mo, patay tayo niyan. Ako nang bahala sa kanya. Teka, dito ka na muna. Pupuntaan ko lang. Naranasan niyo na ba ang magkagusto sa isang lalaking sobrang layo ng agwat ng estado sa iyo? Uso ang mga ganitong konsepto sa mga palabas at teleserye. Bentang-benta sa masa ang pag-iibigan ng dalawang taong nasa magkabilang mundo. Kadalasan ang lalaki ang mayaman at ang babae naman ang mahirap. Madalas ding tutol ang mga magulang ng lalaki sa pag-iibigan nilang dalawa. Kasi ang gusto nito ay mayaman din ang mapangasawa ng anak. Paano kung sabihin ko sa inyo na itong gasgas na kwentong ito ay nangyari din sa akin sa tunay na buhay? Pero bago natin simulan ang ating kwento, may tanong muna ako. Paano kung alugin ka ng 10 milyong piso para lang hiwalayan mo ang boyfriend mo? Tatanggapin mo ba ito? O ipaglalaban mo ang pagmamahalan yung dalawa? I-comment mo naman ang sagot mo at babasahin ko kapag napiling i-feature ang kwento kong ito. Kung nais niyong malaman ang mga teleseryeng kwento namin ng nobyo ko, pakinggan niyo ang istoryeng ito hanggang dulo. Dear Sir Jupiter, ako po si Giselle, hindi ko tunay na pangalan. Isang probinsyana na tulad ng nanay ko ay namasukan din bilang kasambahay doon mismo sa pinagtatrabahuan niya. Maagang nabuntis si nanay at single mother pa siya noon, kaya kung nasaan siya, nandoon din ako. At doon ko nakilala si Mateo. Ang kwento kong ito ay tungkol sa karanasan naming dalawa noon nang pinili namin ang pag-ibig namin sa isa't isa, imbis na makinig sa kagustuhan ng mama niya. Parang teleserye talaga ang love story namin noon. Kaso imbis na purong romance lang, nahaluan yun ng katatakutan. Nang napadpad kami sa isang isla nang magdesisyon kaming magtanan upang sa wakas ay maging malaya na sana kaming mahalin ng isa't isa. Pero hindi namin nakalaing imbis na kalayaan, isang panibagong pagsubok pala ang kakaharapin namin sa lugar na aming mapupuntahan. Ang ganda naman ng nobya ko. Mateo, ano ba? Bitiwan mo nga ako. Bakit bigla ka nangyayakap dyan? Bakit parang masama ang gising mo ah? Ayoko lang makita tayo ng kahit sino. Alam mo naman ang bibig ng mga kasama natin dito. Nakita na nga tayo ng driver mo eh. Buti nga yun at hindi madaldal. Paano yung mga chismosang kasambay nyo dito? Kumalma ka lang, okay? Ako nang bahala kay Brando. Alam kong hindi tayo ilalaglag ng isang yon. Tsaka kung may makakita man sa atin, edi okay. Sabihin na lang natin ng totoo kay mama. Pagod na rin ako magtago. Mateo, ano ka ba? Naririnig mo ba yung sinasabi mo ha? Mauhuli tayo ni senyora. Hindi ka ba natatakot? Bakit ako matatakot? Ikaw lang naman tong ayaw pang sabihin kay mama ang totoo. Giselle, sa tingin mo ba, walang alam ang mga kasambahay na yan? May alam ang mga yan. Sel, ano bang kinakatakot mo? Hindi kita iiwan. Pipiliin kita. Sinasabi mo lang yan kasi hindi ka pa tinatanggalan ng mana. Paano kung itakwil ka ni senyora? Mula bata pa lang, magkasama na tayong lumaki. Kilalang kilala mo ko. At alam mong ayoko ring nakaasa lang ako dun sa pera ng mga magulang ko. Kaya ko magtrabaho ng sarili ko, alam mo yan. Hindi agad ako nakapagsalita sa sinabi ni Mateo. Seryosong seryoso kasi ang mukha niya noon at kita mo talagang sincere siya sa mga sinabi niya. Nakaka-touch kasi alam kong totoo ang mga sinabi niya ng mga oras na yon.
Oo, mayaman sila pero hindi kasi spoiled na bata si Mateo. Pinatulong na nga siya ni Senyor noon sa ilang mga negosyo nila kahit mga bata pa kami. Si Senyora lang naman ang ingat na ingat sa kanya. Magkababata kami at sabay na lumaki kasi sa iisang bahay lang kami nakatira. Nag-iisang anak lang si Mateo. Siya lang din ang bata sa bahay nila. Kaya nang dumating ako kasama ni nanay para mamasukan sa kanila, ako na rin palagi ang kasama niya. Noong una, magkaibigan lang talaga kami hanggang sa nagdalaga at binata na kami. Umamin siyang gusto niya raw ako. Nagdalawang isip pa nga ako noon kasi alam ko naman ang lugar ko at alam ko rin hindi ako magugustuhan ni Senyora. Pero wala. Gusto ko rin siya eh. Niligawan niya ako at siya talaga palagi ang kakampi at karamay ko lalo na nang namatay si nanay. Mas naging close kami noon hanggang sa sinagot ko siya. Matagal na niyang gustong aminin sa mga magulang niya ang tungkol sa amin pero hindi ako pumayag kasi ayoko ng gulo. Bukod kay nanay na alam ng panliligaw niya noon, yung yaya Lorna niya na umalis na rin lang ang may alam tungkol sa amin. Yung dalawang yun lang din naman kasi ang mga taga-suporta namin. Sir, wala si na mama at papa ngayon. Hindi mo na kailangan na matakot na may makakita sa atin, okay? Kaya pakiusap, huwag mo na akong pigilan na lapitan ka. Hindi ako natatakot sa mga chismosang sinasabi mo. Huwag ka magalala. Ako ang bahala sa kanila. Mat naman. Giselle, please. Kahit ngayon lang nawala si na mama at papa, baka pwedeng umakto naman tayong hindi nagtatago. Pero baka... Ako nang bahala sa lahat. Pwede ba magtiwala ka na lang sa akin, ha? Oo na. Pero pwede ba? Huwag mo na muna akong guluhin dito. Hindi talaga ako matatapos sa paghuhulis dito. Sige. Basta ha, sabay tayong kakain ngayon. Oo nga. Gusto mo ipagluto kita? Anong gusto mo, Yun! Sinigang. Sige, sabihin ko kay Manang Nora na ako nang magluluto. Salamat, Sel. Oh, sige na, pasok ka na doon. Hindi ako matatapos dito sa ginagawa ko sa'yo eh. Sinunod ko ang sinabi ni Mateo ng araw na yon. Imbis na magtago, hinayaan naming makita ng mga kasama namin sa bahay ang kung ano talagang meron sa amin. Pinagluto ko siya, sabay kaming kumain at sinamahan ko pa siya na pumunta ng bukid para tingnan ang mga pananim nila doon. Sobrang saya ko ng araw na yun kasi ganun pala ang pakiramdam na malaya kayo ng nobyo mo at wala kayong pakialam sa sasabihin ng mga tao. Ang sabi ni Mateo, 1 linggong wala ang mga magulang niya. Pero kinagabihan din ng araw na yun, umuwi ang mga ito at ang malala pa, naabutan kaming sabay na kumakain ng hapunan. Galit na galit si Senyora lalo na nang nakita niya kaming nagsusubuan. Nawala lang kami ng ilang oras. Ito na ang inabutan namin, Mateo. Noon pa man sinabi ko na sa iyong wag na wag kang magkakagusto sa babaeng yan. Pero ngayon, malalaman kong matagal na palang kayo? Ma, tama na. Ano ba? Mahal ko si Giselle. At wala na kayong magagawa doon. At talagang nagagawa mo na akong kalabanin ngayon para sa babaeng yan? At ikaw, wala kang utang na loob. Pinakain at pinatira ko kayo ng nanay mo dito tapos hindi ka pa kontento? Talagang inakit mo pa ang anak ko? Para ano? Para masuhututan siya ng pera? Ma, sumusobra na kayo. Hindi po yan totoo. Kilala ko ang mga kagaya niyo. Hindi ako papayag na ikaw ang makatuluyan ng anak ko. Mataas ang pangarap ko kay Mateo at hindi ka kasali doon. Kaya kung ako sa inyo, ititigil niyo na ang kahibangang to. Pwede kitang palayasin ngayon, Giselle. Pero dahil matagal naman kayong naninilbihan ng ina mo sa akin, bibigyan kita ng pagkakataon. Hiwalayan mo ang anak ko at wala tayong magiging problema. Kayo, anong tinitingin-tingin dyan, ha? Tapos nang palabas. Mat, sige na. Sundin na lang natin si Senyora.
Alam ko namang darating din talagang oras na to eh. At sa tingin mo, papayag ako, ha? Matano ka ba? Ayoko lumalato. Mas lalong ayoko. Magtana na tayo, Giselle. Mamayang madaling araw, susunduin kita sa kwarto mo. Dalhin mo na lahat ng mga gamit mo. Na mga panahong yun, hindi ako makapaniwalang tototohanin ni Mateo ang sinabi niya, Sir Jupiter. Pero nang sumapit ang madaling araw, nagulat na lang ako na kumatok talaga siya sa kwarto naming mga kasambahay. Hindi ako nag-empake, kaya tinulungan niya pa akong gawin yun. Mabuti na lang at hindi rin naman nagising ang kasama ko sa kwarto. Bandang mga 2:00 ng umaga, umalis na kami ng mansyon. Sumakay kami ng bus at ang huli kong narinig sa konduktor bago ako nakatulog ay higit 6 na oras daw ang magiging biyahe namin. Naalimpungatan lang ako nang may tumapik sa aking balikat. Nandito na tayo. Ha? Bababa na tayo, halika na. Anong oras na ba? Tsaka nasa na tayo? Magtatanghalian na. Nasa probinsya tayo ni Yaya Lorna. Naalala mo yung sinabi niya sa atin nun? Teka, ano? Nasa probinsya tayo ni Yaya Lorna? Pero bakit dito? Naalala mo yung biro niya noon sa atin na kung gusto nating magtanan, ay dito na lang tayo sa kanya? Bakit di natin totohanin, di ba? Tara na. Pagagalitan na tayo ng konduktor dito sa tagal nating bumaba. Naalala ko, sabi ni Yaya Lorna noon na nasa isla yung bahay nila. Tingin ko yung isla na yun ang tinutukoy niya. Ayun o, may mga bangka. Sigurado ka ba dito, Mateo? Baka naman wala na si Yaya Lorna dito. 5 taon na rin simula nung magpaalam siyang uuwi para alagaan ng nanay niya may sakit, di ba? Paano tayo kung wala na pala siya sa islang yan? Hindi magsisimula tayo ng bagong buhay sa islang yan. Tayo lang dalawa, Giselle. Walang ibang nagdidikta kung anong dapat nating gawin, ha? Tara na. Sumunod ako kay Mateo papunta sa mga bangkang nasa dalampasigan. Siya ang nakipag-usap doon sa mamang bangkero, habang ako naman ay iginala ang tingin ko sa paligid. Na mga oras na yon, may kakaibang kaba na akong naramdaman, Sir Jupiter. Pero ipinagsawalang bahala ko na lang kasi tama si Mateo. Ito na ang pagkakataon naming magsimulang muli. Ayoko man siyang sumuway sa mga magulang niya, pero nandun na kami sa sitwasyon na yun eh. Pinili ko rin namang sumama sa kanya kahit na may pagkakataon akong pigilan siya. Kung siya nga handang talikuran ng pamilya para lang mapanindigan lang ako, ganun din dapat ako. Sel, tara na! Okay na! Kilala ba nila si Yaya Lorna? Oo, nako, si Yaya talaga. Sikat pala yung dito eh. Ikaw talaga. Pero sa totoo lang, excited na rin ako makita yon. Ang tagal na rin natin hindi nagkita-kita eh. Tara. Oh, dahan-dahan lang ah. Akin na yung bag mo. Salamat. Oh, okay ka lang ba dyan? Oo, ayos lang. Mabuti. Manong, tara na po. Nagsimulang magsangguan ang bangkero namin. Magkatapat kami ng upuan ni Mateo, tapos may isa pa kaming kasamang nasa kabilang dulo ng bangka. Medyo matagal din ang naging biyahe namin. Matindi na ang sikat ng araw nang makarating kami sa isla. Pagkababa pa lang namin, biglang mas lumakas ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam pero pakiramdam ko talaga may mga matang nakatingin sa amin ng mga oras na yon. Sobrang tahimik pa ang paligid. Akala ko nga abandonadong isla yon kung hindi lang ako nakakita ng ilang kalalakihan. Napakapit ako kay Mateo dahil nailang ako sa titig ng mga lalaking nakasalubong namin para kasi akong hinubaran ng mga tingin nila. Ayos ka lang ba? Makasiksik ka naman, Giselle. Ibang pakiramdam ko. Ha? Anong ibig mo sabihin? Nakakailang ang mga tingin nila, oh. Hindi mo ba nararamdaman? Umalis na lang kaya tayo, Mateo.
Sa ibang lugar na lang tayo. Teka lang, Sel. Hanapin muna natin si Yaya Lorna, okay? Sigurado ka bang nandito siya? Paano kung... May hinahanap ba kayo? Meron po. Magandang araw, pare. Inahanap lang namin si Aling Lorna. Kilala mo ba siya? Ang sabi kasi ng mga bangkero, nandito raw siya at saka kilala daw siya dito eh. Hindi naman siya nakikinig sa'yo, Matt. Tingnan mo, sa akin siya nakatingin. Anong pangalan mo, miss? Po? Yaya Lorna! Sel, si Yaya Lorna yun oh. Tara na, punta natin. Ha? Hindi yata ako narinig eh. Teka! Sandali po, Ale! Sandali po! Yaya Lorna! Oh, bakit mo ako kilala? Hindi niyo po siya nakikilala? Grabe naman yan, Ya. Hindi pa naman tayo isang siglong hindi nakikita. Ako to, si Mateo. Ang gwapo mong alaga nun. Hindi pa naman ako ganun katanda. Parang kayo. Naks naman. Parang hindi man lang kayo tumanda. Ganun na ganun pa rin ang itsura nyo. Ako naman po ito, Yaya Lorna, si Giselle. Giselle? Mateo? Yaya Lorna, sa wakas, nakilala mo rin ako. Akala ko hindi mo na ako nakikilala. Magtatampo sana ako eh. Aling Lorna. Sabi na, nandito ka lang eh. Ikaw, Yaya ha? Sikat ka pala dito sa inyo eh. Maski yung sa may highway, kilala kayo? Ha? Anong ginagawa niyo dito? Lorna, sino ang mga yan? Danilo, wala. Mga alaga ko ito noon. Halika kayong dalawa. Yeah, ang tahimik naman dito sa isla nyo. Akala namin kanina walang tao eh. Yaya Lorna, saan po tayo pupunta? Oo nga po pala. Bakit parang wala akong nakikitang bahay dito sa may dalampasigan? Nasaan po ang bahay nyo? Dito. Pasok kayo. Bilis. Oh, ito po palang bahay nyo. Kayo na lang pong mag-isa dito? Nasaan na palang nanay nyo? Wala na. Naku, pasensya na po. Ano bang ginagawa niyo dito? Paano niyo nahanap ang lugar na to? Nagtanong-tanong po ako eh. Nagbabakasyon lang kami ni Giselle. Babalik din naman po agad kami ng Maynila. Pero sa ngayon, pwede po bang dito muna kami? Hindi. Sino yan? Aling Lorna, si Linto. Lynn, ikaw pala. Aling Lorna, ayos ka lang? Bakit parang namumutla ka? Hindi naman ako multo. Pasensya ka na. Akala ko kung sino. Bakit mo naman sinasara mga bintana? Ang aga-aga pa kaya? Wala. Ano ba kasing ginagawa mo dito? May kailangan ka ba? Ang sabi kasi ni Mang Uro, may bisita raw kayo. Pinadala ka ni Uro dito? Excuse me lang po ya. Sino yung Uro? Siya ang pinuno ng isla. Kapitan ba? Oo. Parang ganon. Hi, kayo pala mga bisita ni Aling Lorna. Ako nga pala si Lynn. Dito rin ako nakatira. Kaibigan ni Aling Lorna ang nanay ko. Diyan lang din kami nakatira oh. Ilang metro lang ang layo namin dito. Magandang araw, Lynn. Ako si Giselle. Ito naman ang nobyo kong si Mateo. Nako, sabi ko na nga ba't magnobyo kayo eh. Ang ganda niyong tingnan, bagay na bagay kayo. Salamat. Sabi sa'yo, Sel eh. Bagay na bagay talaga tayo. Tumigil ka nga. Lynn, pwede bang iwan mo muna kami ng mga alaga ko? Mag-uusap lang kami. Hala, sila pala yung kinikwento mo kay nanay noon, Aling Lorna? Oo. Pwede bang umalis ka muna at kakausapin ko pa silang dalawa? Aling Lorna, ipinapatawag ka kasi ni Mang Uro. Alam niyo naman yon. Baka magalit kapag hindi agad kayo nakapunta. Pupunta nga kami. Pagkatapos naming mag-usap, pupunta kami agad. Aling Lorna, kalma lang po. Pasensya na po, napag-utusan lang naman ako. Pasensya ka na rin. Basta pupunta. Bakit mamaya pa kayo pupunta? Kung pwede naman ngayon na, Aling Lorna. Ganyan ba kaimportanteng sasabihin mo sa mga bisita mo at hindi pwedeng mamaya na lang?
Marami pang gagawin si Itay. Pero mas pinili niya makipagsalamuha muna sa mga bisita mo para personal silang batiin. Pasensya na, Danilo. Sige. Susunod na kami. Sasabayin ko na kayo. Doon din naman ang punta ko. Napakapit ako kay Mateo nang tumingin sa akin ang lalaking tinawag na Danilo ni Yaya Lorna. Ngumiti pa ito sa amin. Tinanguan naman ito ni Mateo pero ako para akong nangilabot sa klase ng tingin nito. Iba talaga ang pakiramdam ko eh. Nang tignan ko si Yaya Lorna noon, parang tinakasan ng dugo ang kanyang mukha. Hindi ko alam pero halata sa kanyang balisa siya at ayaw na rin kaming sumama doon kay Danilo. Gusto ko nga sanang magmatigas ng panahong yon pero wala na rin akong nagawa nang sumunod na siya kay Danilo. Nakakapit lang ako sa braso ni Mateo habang naglalakad kami palabas ng bahay. Habang naglalakad kami, ramdam ko naman ang tingin ni Danilo sa akin, kaya mas lalo akong hindi lumingon sa kanya at pinanatili lang ang tingin ko sa buhanging nilalakaran namin. Ilang saglit pa nakarating kami sa isang malaking bahay na medyo malayo na sa dalampasigan. Yun ang pinakamalaki sa lahat ng mga kabahayang nadaanan namin. Pumasok kami doon. Nagpaiwan naman sa labas si Lynn. Maupo na muna kayo. Lalabas na rin si Itay. Salamat. Giselle, Mateo, dito tayo. Ito na bang mga bisita natin? Opo, Itay. Magandang araw sa inyo. Lorna, Magandang araw po, Kauro. ipakilala mo na ba ako sa mga bisita mo? Opo. Ito po si Mateo at ang kanyang nobyang si Giselle. Dating alaga ko po si Mateo sa pinapasukan ko noon. Kaibigan at kapwa kasambahi ko naman ang ina ni Giselle. Magandang araw po. Magandang araw din, iyo. Ang ganda nitong nobya mo. Huwag na huwag mo itong pakakawalan, ha? Siyempre po. Bakit nga ba kayo napadpad dito, iyo? Iha? Nagbabakasyon lang po kami. Namiss kasi namin tong si Aling Lorna. Kaya naisipan naming bisitahin siya. Mabuti naman at hindi kayo naligaw habang papunta dito. Nako, hindi naman po. Sikat po pala si Yaya Lorna dito eh. Abay, sikat talaga yung si Lorna. Mabait kasi sa lahat at para kaibigan. Oo siya. Maligayang pagdating sa aming isla. O nga pala, nakalimutan kong magpakilala. Ako si Uro. Ako ang kapitan ng isla. Ako naman po si Mateo. At ito po si Giselle, ang nobya ko. Magandang araw po. Salamat po sa pagtanggap sa amin. Wala ka naman, Iya. Masaya nga kami at may mga bisita kami. Sana'y maging maganda ang pananatili nyo rito. At para masiguro yon, pasasamahan ko kayo kay Danilo at ilan sa mga tauhan namin. Hindi na po kailangan pinuno. Baka nakakaabala kami kay Danilo. Ayos lang po, Aling Lorna. Wala na mo po ako masyadong ginagawa ngayon. Ako na po ang bahala sa mga bisita natin, Tay. Sige, Danilo. Ingatan mo ang mga yan at siguraduhin mong magiging maganda ang bakasyon nila dito sa isla. Areglado po, Tay. Gagawin kong masaya ang bakasyon nila dito. Salamat, anak. O siya, sige. Yun lang muna. Kung may kailangan kayo, huwag kayong magdadalawang isip na magsabi sa anak ko, ha? Salamat po. Salamat po. Lorna, bago ka umalis, pwede bang mag-usap muna tayo? Sige po. Mateo, Giselle, mauna na muna kayo sa labas. Ako nang bahala sa kanila, Aling Lorna. Tara. Uy, tapos na kayo makausap ni Pinuno? Oo. Nandito ka pa pala. May gusto rin sana ako ikonsulta kay Pinuno eh. Ayos na ba? Nag-uusap pa sila ni Lorna pagkatapos salat. Sige.
Uy, Giselle, ang puti-puti mo ah. Anong sikreto mo? Wala naman akong sekreto. Maputi lang din kasi ang nanay ko. Ah, may lahi ka ba? Ang sabi ni nanay may lahing Espanyol si Lola. Ah, kaya pala. Naku, ang ganda niyong tingnan dalawa. Sigurado akong magiging magaganda at gwapo ang mga anak niyo. Salamat. Matagal na ba kayo? Oo, medyo matagal na rin. Hiyang-hiya na talaga ako ng mga oras na yon kasi hindi pa tumitigil si Lynn sa katatanong ng kung ano-ano. Si Mateo na lang tuloy ang sumagot sa sunod niya pang mga itinanong. Ako naman ay panay ang tingin sa paligid. Ilang pa rin ako, lalo na sa mga titig nung Danilong yon. Gusto mo na sanang hilain si Mateo paalis doon pero ayoko namang maging bastos. Nakahinga lang ako nang maluwag nang lumabas na si Yaya Lorna at inaya kaming umuwi sa bahay niya. Pero habang pinagmamasdan ko si Yaya Lorna, napansin kong parang mas tumamlay siya. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko ng mga oras na yon, basta ang alam ko gusto ko nang umalis noon. Bumalik na kami sa bahay ni Yaya Lorna pagkatapos. Humiwalay na rin sa amin si Lynn pero si Danilo at ang mga kasama niya ay talagang bumuntot pa sa amin hanggang sa bahay ni Yaya Lorna. Hindi mo na kami kailangang samahan, Danilo. Ayos na kami dito. Salamat. Ang sugit mo naman, Aling Lorna. Hindi ba pwedeng makipaghalubilo muna kami sa mga bisita mo? Ayos lang naman sa inyo, di ba pare? Sige ba? Wala namang problema. Ayun naman pala eh. Uminom ka ba, pre? Sagot ko nang inumin natin. Samahan din namin kayo mamasyal dito. May iba pang pasyalan dito? Nako, sobrang ganda ng likurang bahagi nitong isla. Doon kami madalas naliligo. Kahit tanungin mo pa yung silin, may mga turista nga rin nagpupunta dito para maligo sa bahaging yon. Ang ganda kasi ng mga buhangin. Ang pipino at ang lamig sa paa. Ang puputi rin. Danilo, pwede bang iwanan muna kami ng mga alaga ko? Paniguradong pagod pa mga yan. Huwag mo munang yayain kung saan-saan. Aling Lorna, parang inis na inis ka naman dyan. O siya, sige na. Bukas na lang siguro tayo mag-inuman. Parang Mateo. Giselle. Sige Danilo, maraming salamat. Salamat sa inyo. Aling Lorna, painom naman muna ng tubig bago kami umalis. Sige, ikukuha kita. Giselle, Mateo, tara na. Pasok na sa loob. Nagpaalam ulit si Mateo kina Danilo at mga kasama nito. Nauna na akong pumasok. Saktong pagpasok ni Mateo ay lumabas naman si Yaya Lorna dala ang tubig ni Danilo. Tiningnan ko pa sila mula sa bintana ng bahay at nakita kong parang may sinabi si Danilo kay Yaya Lorna. Pagkatapos noon ay umalis na rin ito kasama ang mga lalaking nakabuntot dito. Pero bago pa umalis si Danilo ay lumingon pa ito sa bahay at nanlaki ang mga mata ko nang nagtama ang mga tingin namin. Mabilis tuloy akong nag-iwas ng tingin at saka isinara ang bintana ng bahay. Ilang saglit pa pumasok na si Yaya Lorna. Nang tingnan ko siya parang mas naging balisa siya. Hindi siya mapakali at parang may gusto siyang sabihin sa amin ni Mateo. Pero hindi niya masabi. Yeah? Ayos lang ba kayo? Parang kanina ko pa po napapansin na balisa kayo. Parang di po yata kayo masaya na nandito kami. Oo nga po ya. Di mo ba kami na-miss ha? Magtapat nga kayong dalawa sa akin. Ano ba talagang ginagawa nyo dito? Bakasyon nga po. Bakasyon? Talagang sa akin ka pa maglilihim ha, Mateo? Alam naman natin hindi papayag ang ina mong magbakasyon ka dito sa isang islang nasa liblib na lugar. May intindihan ko pa kung sa ibang bansa ka nagbakasyon. Walang kuryente dito. Mas lalong walang malambot na kama gaya ng nakasanayan mo. Ya, grabe ka naman. Alam mo namang si Mama lang ang maarte. Ako, kaya ko namang tumira sa probinsya. Kaya ko rin humiga sa papag at kaya ko mabuhay kahit walang kuryente. Bakit mo kasama si Giselle?
Hindi ako naniniwalang pumayag ang mama mo kasama mo siyang magbakasyon. Sinabi niyo ba kay senyora ang tungkol sa inyo? Pumayag na ba siya? Ang totoo po niya na Alam na ni Mamaya. Nahuli niya kami. At pumayag siya? hindi po. Nagtanan po kami. Ay, por Diyos por santo. Ano? Bakit kayo nagtanan? Dahil ayoko nang dinidiktahan na lang ni Mama ang lahat. Wala ba akong utak para magdesisyon ng ako lang? Gusto niya kaming paghiwalayin ni Giselle. Ayoko nun niya. Alam mo namang seryoso ako kay Giselle. Mahal namin ang isa't isa. Kaya kayo tumakas at nagtanan, ha? O ano nang plano nyo ngayon? Plano ko talagang magbakasyon lang muna dito. Siguradong hanapin kami ni Mama at ng mga tauhan niya. At tingin mo hindi ka nila mahahanap, Mateo? Hindi yung pupunta dito at isa pa. Hindi naman niya alam kung nasa ng lugar na to, di ba? Kaya nga dito ko piniling pumunta eh. Magpapahupa lang kami ng galit ni Mama. Pag medyo kumalma ng lahat, aalis din kami. At kailan yon? Grabe naman niya. Nakakatampo ka naman. Parang gusto mo na kaagad kaming umalis eh. Seryoso ako. Kailan nga kayo aalis? Nagulat kami ni Mateo dahil sa pagsigaw ni Yaya Lorna. Nagkatinginan pa kaming dalawa bago nagtatakang tumitig si Mateo sa kanya. Nag-iwas naman ang tingin si Yaya Lorna. Kitang-kita ko na mga oras na yon ang mabilis niyang paghinga na parabang nagpipigil lang talaga siya ng galit at parabang may hindi talaga siya sinasabi. Mas kinutuban tuloy ako noon kaya kinalabit ko si Mateo at pinandilatan ng mga mata. Maya-maya pa ay tumikhim din si Yaya Lorna at saka kinalma ang sarili niya. Hindi kayo pwedeng magtagal dito. Naiintindihan nyo? Ayos lang po ba talaga kayo? Bakit parang... Sino yan? Ako to, Aling Lorna. Pasok ako, ha? Lynn, ano na namang ginagawa mo dito? Ay, pasensya na kayo. Pinapunta ako ni Pinuno dito eh. Ang sabi niya ay doon na lang daw sa bakanting kubo manatili si Mateo at Giselle. Yung malapit sa bahay nila. Pinapahanda na yun ni Pinuno ngayon eh. Teka, sandali. Ayos lang naman kami dito kay Yaya Lorna. Hindi niya na kailangan mag-abala, nakakahiya. Ano ka ba? Wala to. Yun din naman ang tinutulungan ng mga foreigner na turistang napapadpad dito. Naisip lang kasi ni Pinuno na isang kwarto lang ang nandito sa bahay ni Aling Lorna. Kasi siya na lang namang mag-isa. Para lang daw maging komportable kayo. Pasensya ka na, Lynn. Pero dito na lang kami. Makinig na kayo. Doon na lang muna kayo sa kubong yon. Sasabihin ko rin naman dapat yun sa inyo. Sinabi na rin yun ni Pinuno sa akin kanina. Tama namang masikip itong bahay ko. Ha? Pero gusto ka po namin kasama. Malapit lang yun dito. Huwag kayong mag-alala. At pupuntahan ko naman kayo doon araw-araw. Oh, ayun naman pala eh. Tara na, hatid ko na kayo. Diskumpiyado ako sa mga sinabi ni Lynn at ayoko sana talagang sumama kami ni Mateo. Pero si Yaya Lorna na rin mismo ang nagpasama sa amin kaya wala na kaming nagawa. Pagdating namin sa kubong sinasabi ni Lynn ay ang daming nakaabang sa amin. Ang sabi nila ay sila daw ang tutulong sa amin habang nagbabakasyon kami. Gulat na gulat ako ng mga panahong yon kasi may mga katulong kami sa kubo. Weird lang kasi halos lahat sila lalaki. Doon ko lang din napansin na halos lahat ng mga tao sa isla ay mga lalaki. Medyo kakaiba rin kasi noong umaga iilan lang ang mga nakita naming gising. Pero nang sumapit ang gabi, ang dami kong naririnig sa labas. Nang silipin ko ang bintana ng kwarto namin ni Mateo, nakita kong ang daming tao sa labas at parang may pista dahil ang iingay nila. Kinabukasan, nagising kami ni Mateo na may nakahanda ng mga pagkain sa mesa. Pinagsilbihan pa kami ng mga boy na nandoon sa kubo. Tapos noon ay tinupad ni Danilo ang sinabi niya na dadalhin kami sa may dalampasigan para makaligo. Para talaga kaming prinsipe at prinsesa doon. Halos wala nga kaming ginagawa doon kundi ang magliwaliw at kumain.
Alagang-alaga talaga kami. Mababait naman ang mga tao, pero hindi pa rin talaga maalis sa akin ang kaba at pagkailang, lalo na dahil iba talaga ang tingin ni Danilo sa akin. Isang bagay na napansin ko pa noon ay ang tila ba paglayo ni Yaya Lorna sa amin. Dinalaw niya lang kasi kami noong unang umaga namin sa kubo, pero pagkatapos noon, hindi na namin siya nakita dahil ang palagi na naming kasama ay si Danilo at ang mga alipores nito. Pati nga si Lynn, hindi na namin nakita. Oh, Sel, bakit hindi ka lumalabas? Ayoko makipaghalubilo dyan sa mga kainuman mo, no? Teka, bakit parang ibang tono ng boses mo? Galit ka ba, ha, Sel? Hindi ako galit, nagtatampo lang. Ah, bakit? Kasi parang mas palagi mo pang kasama si Danilo at mga kaibigan niya. Tapos si Yaya Lorna, nasa na ba yun? Bakit hindi niya na tayo pinupuntahan dito? Sabi ni Danilo, busy lang daw mga babae ngayon. Mga babae? Sabihin mo nga, ilang babaeng nakita mo sa islang to? Sina Yaya Lorna at Lynn pa lang naman ang nakita ko eh. Ha? Eh di ba, may nakita tayong dalawa nung nagpunta tayo sa Dalampasigan nung isang araw? Mat, ano ba? Hindi mo ba gets? May kakaiba dito sa islang to. At hindi ko nagugusto ng nararamdaman ko dito. Nung una pa lang tayong dumating dito, iba na talagang pakiramdam ko. Hindi mo ba nararamdaman yon, ha? O baka naman nabulag ka na sa mga ipinapakita nila sa'yo. Sel, ano bang sinasabi mo? Okay, alam ko na ang ibig mong sabihin. Tingin mo hindi ko nakikita mga tingin ng mga lalaki sa'yo? Lalo na ni Danilo. Halatang nagaganda na mga yun sa'yo eh. Sarap tusukin ng mga mata. Alam mo naman pala, bakit hindi pa tayo umaalis? Shh, makinig ka. Aalis din tayo dito. Wala naman akong balak talagang magtagal dito. Kaya nakikisama lang ako. Kailan pa? Sa linggo. Aalis tayo, okay? Pangako yan. Siguro naman hindi na tayo mahanap ni Mama kahit na lumabas na tayo ng syudad. Pagkatapos ano na, Mateo? Ano nang gagawin natin? Sel, tingin mo ba talaga? Aalis ako nang walang plano? Ano ka ba? May plano at may ipon ako. Pinapahupa ko lang galit ni Mama ngayon. Pag nakaluwas na tayo ng kabihasnan, may kukontakin akong kaibigan. Malayo ang lugar niya sa probinsya natin. At saka, hindi yung kilala ni Mama. Sigurado akong hindi niya matutunton ang lugar na yon. Doon tayo magsisimula muli, okay? Magtatrabaho ako para sa atin. Magtatrabaho rin ako. Ayoko na ikaw lang. Sige, kung yan ang gusto mo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pipigilan. Salamat. Kaya konting tiis na lang, okay? Aalis din tayo dito. Pinapakisamahan ko lang talaga sila dahil ayoko ng gulo. Ayoko rin sa mga tingin ng mga tarantadong yan sa'yo eh. Pero alam kong kailangan natin maging maingat sa mga kilos natin. Kaya pasensya ka na. Bala ko nga rin sanang isama na lang si Yaya Lorna pag alis natin. Alam mo, mabuti pa nga. Pero nasa na nga ba kasi siya? Nag-aalala na ako, Mateo. Hindi ko rin siya nakikita. Isa rin yun sa dahilan kung bakit nakikipagkasundo ako kay Danilo. Inaalam ko kung nasan si Yaya. Ang totoo, nahahalata ko na rin talagang parang pinipigilan nila siyang makalapit sa atin. Kailangan nating... Pare, ang tagal mo namang lumabas. Tara na. Nandiyan na yung mga kasama natin, oh. Giselle, sali ka na rin sa amin. Papunta dito si Lynn kasama ang mga kaibigan niya. Si Lynn? Oo. Tara na, pre. Sige Danilo, sunod ako. Sige, pre. Huwag kang mag-alala. Makikita rin ulit natin si Yaya Lorna. Sa ngayon, makisama muna tayo, okay? Siguro, mas mabuti kung lumabas ka rin. Sige, lalabas din ako. Iniwanan ako ni Mateo doon at nauna na nga siyang lumabas. Nag-ayos na lang muna ako ng sarili bago sumunod na rin sa kanya. Nagkakasiyahan na naman sila sa labas. Sa totoo lang, yun lang halos ang ginagawa namin sa mga nakalipas na araw. Talagang bakasyon siya at sobrang alaga kami ng mga tao.
Nang lumabas ako, agad akong sinalubong ni Lynn. Nangunot pa ang noo ko sa kanya kasi parang mas gumanda siya. Tapos mas bumata. Giselle! Naku, ngayon lang ulit kita nakita. Ako nga rin eh. Saan ka ba nagpunta dito manakaraang araw? Tsaka nasan si Yaya Lorna? Pasensya ka na. Medyo marami lang kasi kami ginagawa sa bahay ni na Pinuno. Nandun lang din ba si Yaya? Ano kasi? Mga babae dyan, kain kayo. Nako, masarap tong niluto nila eh, di ba Lin? Oo, Giselle. Tara, kain na tayo. Eto, Giselle, kain ka na. Salamat. Lynn, talagang ganito ba dito sa inyo? Parang araw-araw may kasiyahan. Tapos parang buhay na buhay ang mga tao sa gabi, no? Medyo tahimik naman kapag umaga. Oo. Ganun talaga lalo na kapag may mga bisita. Ganun din naman kami lagi rito. Lalo na kapag may mga turisang napapadpad dito. Ganun pala. Oo. May problema ba, Giselle? Ayaw mo pa ng ganito? Akala ko ba nagbabakasyon kayo? Ginagawa namin lahat para maging masayang bakasyon nyo. Naku, pasensya ka na, Lynn. Wala naman akong problema, natanong ko lang. Salamat sa lahat ng ginagawa niyo para sa amin. Huwag kang mag-alala. Masaya dito sa amin. Siguradong masisihan kayo ng nobyo mo dito. Na hindi nyo nagugusto yung umalis. Ano? Ito naman ang tikman mo. Dali! Hindi na ako nakasagot kay Lynn lalo na nang isubo niya sa akin ang pagkain. Habang abala sila sa pag-uusap at pagkakantahan, tahimik na nagmamasid naman ako hanggang sa parang nakita ko sa hindi kalayuan si Yaya Lorna na nakatingin lang sa amin. Tumayo ako at agad siyang pinuntahan pero nang makita niya akong palapit sa kanya ay mabilis naman siyang naglakad paalis. Kaya hinabol ko na. Yaya Lorna? Teka lang po. Ya? Bakit po ba kayo umiiwas? Ilang araw ka na namin hindi nakita ni Mateo. May gagawin pa ako, Giselle. Bumalik ka na doon. Sandali po! Yaya naman, teka lang po. May sasabihin po ako sa'yo. Kung ano man yang sasabihin mo, mamaya na lang. Marami akong kailangan gawin sa bahay ni Pinuno. Bumalik ka na doon. Nasa bahay po kayo ng kapitan? Pero bakit? Bakit hindi kayo umuwi doon sa bahay niyo? Giselle, bumalik ka na. Hindi po. Hindi ako aalis hanggat hindi ko kayo nakakausap. Ang tigas-tigas talaga ng ulo mong bata ka. Makinig ka na lang sa akin, Giselle, at nang hindi ka. Ayos lang ba kayong dalawa? May pinagtatalunan ba kayo? Pinuno, magandang hapon po. Magandang hapon po, Mang Uro. Magandang hapon din sa inyong dalawa. Pasensya na kayo. Napadaan kasi ako nang narinig ko kayong parang may pinagtatalunan. Kaya lumapit ako. May problema ba? Giselle? Lorna? Wala po, Pinuno. Ang kulit lang kasi nitong si Giselle. Bibisitahin ko rin kayo ni Mateo. Pasensya na at marami lang kaming ginagawa sa bahay ni Pinuno. Naku, Giselle. Oo, pasensya ka na. Alam mo kasi, malapit ang pista dito sa amin. Kaya naman lahat kami ay nagtutulungan sa pagpaplano kung anong gagawin. Pista po. Oo. Mas masaya dito sa amin pag pista. Sigurado akong masisiyahan kayo ng nobyo mo. Ganun po ba? Kailan po bang pista dito? Isang araw mula ngayon. Kaya nga sobrang abala ang karamihan sa amin eh. Talagang pinaghahanda kasi namin yon, taon-taon. Yun lang ang pagpupugay namin sa Diyos. At magpapasalamat na rin para sa masaganang dagat. Alam mo naman na ang hanap buhay namin dito ay pangingisda, di ba? Ang ganda po siguro ng selebrasyon nyo. Kaso hindi ko po alam kung makakaabot pa kami ni Mateo ng pista. Pero salamat po sa pag-imbita at pag-aasikaso sa amin dito. Parang pista lang naman din po palagi dito sa isla nyo eh. Abay, bakit naman hindi kayo makakaabot ni Mateo? Ang sabi niya kay Danilo ay magtatagal daw kayo ng bakasyon dito.
Depende pa po talaga eh. Pinuno, sa tingin ko kailangan na nating umalis at kanina pa yata tayo hinihintay ng konseho. Sige na, Giselle. Bumalik ka na doon kay Mateo. Nakakalungkot naman kung hindi pala kayo aabot ng pista. Sigurado naman akong aabot sila, Pinuno. Malamang kakausapin din ni Danilo si Mateo para imbitahan. Papayag yun. Nagtaka ako ng mga oras na yun. Dahil pagkatapos yun sabihin ni Yaya Lorna ay tiningnan niya ako ng makahulugan na parabang sinasabi niyang sumang-ayon na lang ako sa sinasabi niya. Sa huli, hindi na lang ako nagsalita. Nako, sayang kasi talaga kung hindi nila maranasan ang pista dito sa atin, hindi ba? Sinisigurado ko sa iyo, Iha, matutuwa kayo sa pista namin at baka hindi mo na gustuhin pang umalis dito sa isla. Sige po, sabihan ko na lang din po si Mateo. O siya, mauna na kami, Iha. Makisaya ka muna sa mga kasama mo doon. Sige po. Bakit ganun ang tingin ni Mang Uro? Nakakakilabot. Tapos pareho pa sila ng sinabi ni Danilo. Bakit? Ano bang sinabi ni tatay? Danilo, nandyan ka pala. Nakakagulat ka naman. Magugulatin ka pala. Sapo ko ang dibdib ko ng mga oras na yon habang hindi ako makatingin sa kanya kasi naiilang ako sa titig niya. Nang akmang lalapit siya sa akin ay umatras naman ako. Napansin niyang lumayo ako kaya tumigil na rin siya. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko ng mga panahong yon. Walang nagsalita sa amin at halos kuliglig na lang sa paligid ang naririnig ko. Padilim na rin kasi. Napalunok ako at saka huminga ng malalim. May kailangan ka ba sa akin? Wala naman. Napansin ko lang kasing na wala ka bigla doon. Hinahanap ka na rin ni Mateo. Ganun ba? Sige, Danilo. Balik muna ako sa kwarto namin. Ang bango mo talaga. Ang sarap lang hapin. Sigurado masarap din kainin. Mauna na ako. Giselle? Giselle? Mateo! Umalis na tayo dito. Sige na. Teka lang. Ano nangyari, ha? Giselle, sabihin mo sa akin. Uwi na tayo. Tara na, nakakatakot na dito. Okay, tara na. Uwi na tayo, ha? Hindi, Mateo. Gusto ko nang umalis dito. Ayoko na dito. Natatakot ako sa mga tao dito. Bakit? Ano ba nangyari sa iyo, ha? Si Danilo kanina, hinarang ako. Sabi niya hinahanap niya raw ako kasi hinahanap mo raw ako. Tapos nang lalagpasan ko na siya, narinig ko siyang bumulong. Ang sabi niyang, ang bango ko raw tapos, ang sarap ko daw kainin. Ano? Bastos yung hayop na yun, ah. Mateo, please, umalis na tayo dito. Tara na. Halos hindi na ako makahinga sa sobrang pag-iyak at pagkatakot ng gabing yun. Kitang-kita ko rin kung gaano kagusto ni Mateo na sugurin si Danilo pero pinigilan ko siya. Hindi na ako pumayag na bumalik pa kami sa grupo nila Danilo at umuwi na kami sa tinutuluyan namin. Kinakalma ko pa rin ang sarili ko habang si Mateo ay inaayos na ang mga gamit namin. Aalis na ba tayo ngayong gabi? Titingnan ko pa. Kasi nakita ko kaninang paalis lang halos lahat ng bangka. Teka, paano si Yaya Lorna? Pusang gala. Oo nga pala, no. Alam mo ba kung nasan siya? Kanina nakita ko siya kasama yung kapitan. Mateo, pati yung tatay ni Danilo, nakakatakot siya. Yung mga tingin niya, tapos yung mga sinasabi niya pa. Bakit? Ano naman bang sinabi niya? Tungkol sa pista raw nila na dapat nating maranasan. Ewan ko, basta nakakatakot ang mga tingin niya. Tapos hindi ko alam kung bakit gano'n ang sinasabi niya. Parang may ibang kahulugan. Si Yaya Lorna naman nakakapanibago. Parang may tinatago at may kinatatakutan siya. Teka lang. Titingnan ko ang dalampasigan.
Ano? May bangka ba? Wala. Mukhang bukas na tayo ng umaga makakaalis. Si Yaya Lorna. Bukas na rin na madaling araw natin hanapin. Sa ngayon, ihanda na lang natin ang mga gamit. Ayoko magtaka sina Danilo. Sinasabi ko na lang na gusto mo na magpahinga para hindi na sila magtanong pa. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa sinabi ni Mateo. Tinapos na namin ang pag-iimpake tapos ay natulog na kami para maaga kaming magising kinabukasan. Hindi ko alam kung talagang nakatulog si Mateo kasi ako sobrang babaw lang ng tulog ko ng gabing yun. Nagising na lang ako kinabukasan nang may yumuyog-yug na sa akin na parabang nagmamadali at takot na takot. Akala ko nga noong una ay si Mateo pero nang dumilat ako ay nagulat na lang ako nang makita si Yaya Lorna. Pawis na pawis, takot na takot at nagmamadaling hinatak kami pabangon ng kama. Bilisan nyo. Kailangan nating makaalis habang nasa bahay pa sila ni Pinuno. Dali. Yaya Lorna, bakit ngayon lang kayo nagpakita sa amin? Huwag masyadong malakas ang boses. Bilis. Kunin nyo ang mga bag nyo. Ya, saan po ba tayo pupunta? Mamaya ko na ipapaliwanag ha. Basta dalian na natin. Pero huwag tayong masyadong gagawa ng ingay. Mauhuli tayo. Sel, ikaw na sa bag na to. Akin na yan. Ayos na kami ya. Teka kayo, bakit wala kayong dalang bag? Huwag mo na akong alalahanin. Sumunod na kayo sa akin. Huwag na huwag kayong gagawa ng kahit anong ingay ha. Hindi ba tayo magdadala ng gasera? Medyo maliwanag na rin naman sa labas. Teka, anong oras na nga ba? Huwag kayong maingay. Basta sumunod kayo sa akin. Iyuko. Iyuko. Wala na sila. Tara na. Siguradong matutulog na ang mga yon. Hindi nila tayo dapat abutan. Malapit na tayo. Bilisan nyo pa. Dali. Sakay na. Teka ho, kayo po muna. Ayos lang ako. Bilisan mo at sumakay ka na. Nataranta na rin si Mateo, kaya inalalayan niya na lang agad ako pasakay ng bangkang pinuntahan namin, habang si Yaya Lorna ay tinatanggal ang lubid na pumipigil sa bangka para hindi ito anurin. Nang makapwesto ako sa upuan, saka binalikan ni Mateo si Yaya Lorna at tinulungan ito. Hindi mapakali si Yaya Lorna at panay ang lingon niya. Halos tinulak pa nga niya si Mateo pabalik ng bangka nang makalas na nila ang lubid. Gulong-gulo ako ng mga oras na yun, Sir Jupiter, kasi hindi ko alam ang nangyayari. Pero dahil gusto na rin naman naming makaalis ng islang yon at may tiwala kami kay Yaya Lorna, sinunod namin ang mga sinabi niya. Pati rin tuloy ako, napraning na ng mga oras na yon at panay na rin ang lingon ko sa paligid na parabang may tinatakasan kami. Nakahinga lang kami ng maluwag nang magsimula ng magsagwan paalis ng isla si Yaya Lorna. Tumulong na rin si Mateo sa kanya. Mga ilang metro na ang layo namin sa dalampasigan nang napansin kong nagtatakbuhan ng mga taga-isla papunta sa dalampasigan. Sigaw sila ng sigaw na parabang galit na galit. Pero hindi ko na rin naintindihan ang mga sigaw nila dahil palayo na kami ng palayo. May mga nagtangka pang ang sumunod pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit hindi rin naman tumuloy ang mga ito. Sa halip ay nagwala na lang doon sa dalampasigan. Hindi ko pa rin naintindihan ang mga nangyari hanggang sa nakabalik na kami sa binabaan namin noong papunta pa lang kami sa isla. Dahan-dahan, akin na nga yung bag mo. Ayos lang ako, Mateo. Si Yaya na lang ang tulungan mo. Yeah, ako na po dyan. Huwag na. Hayaan mo na yung bangka. Tara na. Teka, Ya, saan tayo pupunta? May kaibigan daw si Mateo sa... Huwag muna kayong pumunta doon. Sumama muna kayo sa akin. Po, pero bakit ya? Ya, teka nga ho. Ano ba talagang nangyayari? Bakit parang gusto tayong habulin ng mga taga-isla? Pero hindi naman sila tumuloy. May tinatakbuhan po ba kayo? Ano po ba talaga nangyari kagabi? May ginawa ba yung kapitan sa inyo? Sa bagay, mukhang halang naman talagang kaluluwa ng mga nandun. Kundi lang namin kailangan lumayo muna sa mga mata ni Mama sa syudad. Hindi kami magtatagal doon. Tara na. Ayun na yata ang first trip ng bus.
Oh, pwede bang sumakay muna tayo ng bus at nang makaalis na tayo sa lugar na to? Hinila na kami ni Mateo papunta sa kapaparada pa lang na bus. Hindi naman ako mapakali na mga oras na yon kasi sobrang naguguluhan talaga ako sa mga nangyayari. Pakiramdam ko may mas malalim na dahilan kung bakit ganun na lang ang ikinilos ni Yaya Lorna. Pero ganun pa man, nagpapasalamat na lang ako dahil nakalayo na rin kami sa islang yon. Sa tuwing naiisip ko kasi yung mga galit na taong parang gusto na kaming katayin habang papaalis kami ng isla ay kinikilabutan ako. Pinilit kong matulog sa bus pero hindi rin naman ganun kalalim ang naging tulog ko dahil nagigising din ako mayat maya. Hanggang sa sinabi na ni Yaya Lorna na nakarating na kami sa pupuntahan namin. Hindi ko alam kung saang bayan yon basta sumunod lang kami ni Mateo sa kanya hanggang sa nakarating kami sa isa na namang terminal ng bus. Ang sabi niya isasakay pa kami ng isang bus kaya kumain na lang muna kami ng agahan sa isa sa mga karinderya doon. Kumain kayo ng marami ha. Dapat may lakas kayo. Yeah, pwede bang diretsuhin mo na kami? Tama na yung mga pasuspense. Kanina pa kami gulong-gulo. Gusto lang din naming maging handa sa kung ano ba talagang gulong pinapasok namin. Oo nga po. Ano po ba talagang nangyari? Wala po kaming maintindihan. Oo, nakaramdam kami ng kakaiba sa islang yon. Ang totoo nga niyan, ay kukumbinsin ka rin talaga naming umalis na ng islang yon ngayong umaga kasama ka. Hindi lang namin inaasahang mauunahan mo pa kaming gumising. Okay na ako nakaalis tayo sa isla. Pero kung ano man pong problema, pwede naman po kayo magsabi sa amin. Okay? Hindi pa kayo okay, Giselle. Hindi kayo magiging okay dahil susundan kayo ng mga halimaw na yon. Halima? Ano? Aswang ang mga tao doon. Aswang silang lahat. Ano? Yaya naman, ano bang sinasabi niyo? Maniwala na lang kayo sa akin. Aswang sila. At hindi ako nagbibiro. Kung ganun, paano nangyaring nandun ka sa islang yun, Yaya Lorna? Hindi ko maintindihan. Isa ba kayo sa kanila? Hindi. Hindi nila ako kalahi. Napadpad lang ako doon dahil kay nanay. Sandali. Akala ko ba wala nang nanay niyo? Patawad. Hindi ko sinabi ang totoo. Wala rin kasi akong alam na paraan kung paano ko sasabihin. At ayaw ko na rin kayong madamay. Hindi ko rin naman inakalang pupuntahan niyo ako. Diyos ko, Yaya, ano nangyari sa nanay niyo? Nung umuwi ako sa amin, nalaman kong isang nanay ko sa mga dinukot na mga halimaw na yon. Kasama ang ibang mga taga-baryo namin. Sinugod namin sila doon sa isla. At doon na nga namin nalaman kung anong klaseng mga halimaw sila. Inaalipin nila mga birheng babae upang gawing paanakan. Papatayin dapat nilang nanay ko kasi nagkamali daw sila nang isama nila siya. Pero nakiusap ako at bilang kapalit, nagpaiwan ako doon para makalabas ang nanay ko. Ibig sabihin, ginawa ka nilang... Oo, Giselle. Ginawa nila akong paanakan. Naalala mo ba, Mateo? Ang sinabi mo, parang mas bumata ako. Yun ay dahil sa oras na magbuntis ka ng anak ng isang aswang. Bumabagal din ang pagtanda mo. Yun lang ang silbi ng mga babae doon. Pagkatapos naming manganak, itsapwer na kami sa buhay ng mga anak namin dahil si Pinuno na ang nag-aalaga sa kanila. Ni hindi ko malapitan ang anak ko. Teka nga. Yaya, bakit hindi kayo nagsumbong sa mga pulis? Sa otoridad? Sinubukan na yan ng iba. Pero walang pulis ang may lakas ng loob na sumugo doon. Alam nila kung anong meron sa islang yun. Hindi ka ba makaalis ng islang yun dahil sa anak mo? Sino siya, Yaya? Hindi mo pa siya nakikita. Nasa bahay lang siya ni Pinuno.
kasama ng mga ibang bata. Sa totoo lang ay nakita ko na siya at nakasama. Pero kapalit noon ay kinakailangang pabayaan ko kayo. Kinausap nila ako nang dumating kayo sa isla. Inutusan nila akong huwag kayong balaan tungkol sa sekreto nila. At bilang kapalit ay pinayagan ako ni Oro na makasama ang anak ko sa wakas. Akala ko tamang desisyon ang piliin ko ang anak ko. Akala ko maliligtas ko pa siya sa pagiging aswang. Kasi kahit paano, dugot laman ko siya. Pero hindi. Nilamon na siya ng dilim. Kagabi, muntik na niya akong kainin. Diyos ko po. Kaya, mas pinili ko kayo. Patawad, Giselle, Mateo. Hindi kayo dapat nadamay. Patawarin niyo ako kung muntikan ko na kayong ipagkanulo sa kanila. Bukas na ang pista. Bukas ka dapat nila kukunin, Giselle. Ano? Bakit si Giselle? Dahil birhen siya, Mateo. Amoy na amoy nila ang pagkaberhen niya. At siya ang dapat na susunod kay Lynn na gagawing paanakan. Buntis na ba si Lynn? Oo. Halos lahat ng mga babaeng nakuha nila, nagbubuntis na. Nang dumating kayo sa isla, ikaw na agad ang target ni Danilo, Giselle. Kaya pala nakakailang ang mga tingin niya. Tapos sabi niya pa sa akin, ang bango ko raw. Siguradong masarap daw akong kainin. Ilang araw na rin ako nagtitimpi sa mga titig ng gagong yun eh. Patawad, Giselle. Dapat sinabi ko na sa inyo unang araw niyo pa lang. Pero kinausap ako ni Pinuno. Binigyan niya ako ng kondisyon na hindi ko natanggihan. At yun ang makasama na sa wakas ang anak ko. Patawarin niyo ako. Patawad. Yaya, tahan na po. Hindi naman po kami galit. Ang importante ay tinulungan mo pa rin kami. Tama. Pero sabi mo kanina, hindi pa tayo ligtas sa kanila. Anong ibig mong sabihin? Dahil sigurado akong susunod ang mga yon mamayang gabi. Hahanapin nila si Giselle at natatakot akong baka mahanap nila ito agad dahil sobrang lakas ng pang-amoy nila. Siguradong memoryado na nila ang amoy ni Giselle. Pero teka di ba sinubukan nilang sundan tayo kanina? Pero hindi sila sumunod. Dahil pasikat na ang araw. Aabutan sila ng sikat ng araw sa gitna ng dagat kung sumunod sila. Matutunaw ang mga yon. Iyon ang kahinaan nila. Po, hindi naman sila natutunaw sa arawan Kasi nasa isla lang sila. May kung anong sumpa ang islang yon. Para yung isang kulungan. Hindi sila nasasaktan ng araw kapag nasa isla lang sila. Pero kapag umalis sila doon ng may araw pa, magiging abo sila. Kaya naman sa gabi sila umaalis. Napapansin niyo ba? Gising na gising sila sa gabi. Paano mo nalaman ang lahat ng ito, Yaya? Base sa mga obserbasyon ko at sa sulat na iniwan ni nanay sa akin bago siya nakatakas. Kaya sigurado akong mamayang gabi, aalis ng isla ang mga yon para hanapin ka, Giselle. Ibig sabihin, nambibiktima pa rin sila dito sa bayan. Oo, at nag-aangkat din ng mga isda. Parang normal na mga mangingisda lang. Kahit na halos lahat ng tao sa mga karatig bayan ay may ideya na rin naman kung ano sila. Kung ganon, anong gagawin natin? Pupuntahan natin si nanay. Ibig sabihin, buhay pa pong nanay niyo? Nakaligtas po siya? Oo, at alam ko kung nasaan siya ngayon. Hindi po ba tayo matutuntun doon? Hindi ko sigurado. Pero matutulungan niya tayo at ng mga kasamahan niya doon. Bago pa man siya nakatakas sa isla, pinangako niya sa aking babalikan niya ako at ililigtas. Maraming alam si nanay tungkol sa mga aswang na yon.
Ako lang talaga ang nawala ng ganang umalis sa isla dahil umaasa pa rin akong makukumbinsi kong mamuhay ng normal ang anak ko. Manggagamot po bang nanay niyo? O may lahi po ba kayo? Ang totoo ay minsan na ring naging paanakan ng aswang ang nanay ko noon. Ano? Usang gala. Oo, noong dalaga pa si nanay. Sinabi niya sa akin ang nakaraan niya. Kaya noong nadukot siya sa isla, parang naulit lang ang nangyari sa kanya noon. Sa ibang probinsya yon, doon sa kinalakihan niya talaga. Nakatakas lang siya doon matapos sugurin ng taong bayan ang pugad ng mga aswang. Hindi ko nga akalaing may ibang lahi pa palang ganon din ang ginagawa. Pamilyar na si nanay sa mga ganoong lahi. Siguradong alam niya ang gagawin. Pero hindi naman po kayo ang anak ng aswang sa nanay niyo. Hindi ako aswang. Okay. Tao ang tatay ko. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kapatid ko noon. Basta hindi ako aswang. Nandiyan na ang susunod na bus. Tara na. Kailangang nasa bahay na tayo ni nanay bago pa man sumapit ang hapon. Parang sasabog ang utak ko sa mga impormasyong nalaman ko ng araw na yun, Sir Jupiter. Hindi ko na nga rin malaman kung ano ang mararamdaman ko kasi halo-halo na talaga ang emosyon ko ng mga panahong yun. Nang makarating kami sa bahay ng nanay ni Yaya Lorna, sinalubong kami ng isang matandang babae at lalaki. May mga iba rin silang kasama doon. Nanikip ang dibdib ko lalo na nang magyakapan sina Yaya Lorna at ang ina niyang si Aling Gloria. Ipinakilala niya kami sa mga kasamahan niya at sa albularyong si Mang Juan. Ito ang nagsisilbing leader nila. Magandang araw sa inyong dalawa. Ikinagagalat namin kayo makilala. Masaya rin kaming nakatakas ka na sa islang yun, Lorna. Salamat po sa kanilang dalawa. Siguro kung hindi sila napadpad doon, hindi ako magkakaroon ng lakas na kumawala at hindi ko pa rin matatanggap na ang anak na isinilang ko ay hindi ko na makukuha sa kanila. Noong una, ayoko talagang iwan ang anak ko. Kaya nga sabi ko, hihintayin ko kayo. Pero kagabi, nang hindi siya nagdalawang isip na atakihin ako kahit na alam niyang ako ang ina niya, napagtanto kong hindi ko na talaga siya maliligtas pa sa mga aswang. Ay, mabuti naman at hindi ka nasaktan. Paano ba kayo nakatakas? Alam ba nila? Oo, alam nila. Sinubukan pa nga nila kaming habulin, pero pasikat na ang araw kaya hindi sila nakahabol. Kagabi, bala ko sanang kumbinsihin ang anak kong sumama sa akin, pero muntik na niya akong lapain. Mabuti na lang at napigilan ng mga nandun. Buti na lang din at hindi siya nagsumbong na sinubukan ko siyang pasamahin. Kasi kung hindi, baka hindi na ako inabutan ng umaga. Hinintay ko munang makabalik sila ng madaling araw bago ko pinuntahan itong dalawa. Nagkakasiyahan sila kanina, kaya nakatakbo kami agad sa dalampasigan. Pero nakita pa rin po nila kami doon. Alam nilang tumakas kami at sabi ni Yaya Lorna, siguradong susunod ang mga yun dahil maaamoy nila si Giselle. Kahit po ba magpakalayo-layo kami, masusundan pa rin nila kami. Babalik na lang po kami ng syudad. Aabutin kayo ng gabi. Oo, masusundan nila kayo kasi markado na si Giselle. Kung ganon, ano pong gagawin natin? Kailangan nating patayin ang mga yon. Pero hindi tayo pwedeng bumalik sa islang yon dahil lugar nila yon. Kailangan sila pumunta dito. Matagal na namin pinaghandaan ang araw na ito. Nung naiwan si Lorna sa isla, humingi ng tulong si Gloria sa amin. At simula noon, mas pinag-aralan namin ang mga aswang na yon. May inihanda na kaming patibong para sa kanila. Kailangan na lang na mapapunta natin sila doon para sabay-sabay silang masunog pagsikat ng araw. Teka. Gagawin yung pain ng nobya ko?
At paano kayo nakakasigurong matatalo yun silang lahat ha? Ang dami na mga yun. Mateo, marami ring koneksyon si Mang Juan sa mga albularyo sa Karatig Bayan. Sa ngayon may mga tao na rin silang pinapunta doon. Isa pa, ang kailangan lang naman talagang mamatay ay si Danilo dahil siya ang nagmarka kay Giselle. Pag nawala na siya, hindi na kayo masusundan ng iba kung may matitira man, lalo na kung nasa malayo na kayo. Marka? Anong marka? Hindi siya literal na marka, Giselle. Ang amoy mo ang markang tinutukoy ko. Simula noong maamoy ka ni Danilo at manatili ang amoy na yun sa sistema niya, markado ka na sa kanya. Kaya kahit saan ka magpunta ngayon, mahahanap at mahahanap ka niya. Pag nawala siya, wala nang koneksyon ng mga ibang aswang sa'yo. Walang hiyang tarantadong yun. Mateo, huminahon ka. Kailangang kalmado ka lang sa ganitong pagkakataon kagaya ng pagiging kalmado mo noong mga panahong pinapakisamahan mo pa lang si Danilo. Pagdating ng iba pa nilang mga kasamahan, ilalatag na nila ang plano. Sa ngayon, mabuti sigurong magpahinga muna kayo ng maayos. Sigurado akong kulang pa kayo sa tulog. Salamat po, ya. Walang anuman. Hindi ko kayo pababayaan. Mga anak ko na rin kayo. Diyos ko naman kasi kayong dalawa. Kung hindi kayo nagtanan, hindi tayo mapupunta sa ganitong sitwasyon. At bakit ba kasi sa lahat ng lugar na pupuntahan nyo ay sa akin pa? Hindi ko alam kung paano nyo nalaman ang tungkol sa islang yon. Po, kayo naman po nagsabi sa amin tungkol dun eh. Kaya nagsabi na dun ang probinsya nyo, tapos magbabangka pa. Kasi nga isla yung kinalakihan nyo. Diyos kong bata ka. Iba yung tinutukoy ko noon. Panorte yon. Bakit kayo sumakay ng baas patimog, ha? Ha? Ibang lugar po yun? Nagtanong ako sa konduktor ng bus. Sabi niya tama naman daw yung bus na sinakyan namin. Diyos ko, Mateo. Yung sinabi ko sa yung kinalakihan kong probinsya, matagal na kaming wala doon. Etong probinsyang ito ay huli ko nang nabanggit sa iyo. Mukhang napaghalo mo pa yata. Pasensya na po kayo. Pasensya ka na, Sel. Kasalanan ko to. Hindi, ayos lang, okay? Siguro ito na rin ang paraan ng Diyos para mailigtas natin si Yaya Lorna. Sabi nga niya, di ba? Kung hindi dahil sa atin, baka hindi na nga talaga siya nakaalis sa islang yon. Kaya wag mo nang sisihin ang sarili mo. Mukhang tama nga sila na lahat ng nangyayari ay may dahilan. Malalagpasan natin to. Hinding-hindi mananalong kasamaan sa kabutihan. Nginitian ko si Mateo. Nag-aalalang niyakap niya naman ako ng mahigpit. Panay pa rin ang paghingi niya ng tawad at panay rin naman ang pagsabi ko na ayos lang. Ilang saglit pa ay yumakap na rin sa amin si Yaya Lorna. Matapos ang drama naming tatlo, pinagpahinga muna kami ni Yaya. Wala naman daw kaming dapat ipag-alala dahil umaga pa naman at hindi pa makakaalis ng isla ang mga aswang na yon. Tapos na ang tanghalian nang nagising ulit kami ni Mateo at pagbaba namin nandoon na nga ang mga ibang kasama ni Mang Juan na mukhang nagmula pangaraw sa mga karatig bayan. Nagsimula na kaming mag-usap tungkol sa plano nang biglang may dumating na lalaki at may sinabi kay Mang Juan. Nang bumalik sa amin si Mang Juan, nakita naming nagbago ang mukha niya at parang may problema. Mang Juan, anong meron? Isang hindi magandang balita. Ayon sa balita, may eclipse mamayang gabi. Ibig sabihin, mas tatagal ang kadiliman. Mas maraming oras ang mga aswang dito at mas lalong dapat tayong maging handa dahil matagal-tagal na laban ito. Pag nakulong na sila sa sinasabi niyong gubat na merong orasyon, anong gagawin natin? Di ba ang kasunod ay dapat hintayin natin mag-umaga para tuloy na silang masunog? Oo, tama ka. Maniligaw sila sa buong gubat na yon at hindi makakalabas. Ipagpapatuloy namin ang orasyon sa labas para hindi nila ito magiba.
Pero dahil sa eclipsing ito, hindi namin alam kung kakayanin ba ng orasyon ang mas matagal na pagkukulo. Malamang din na hindi lahat ng aswang ay papasok sa gubat na yon. Kaya ang mga matitira ay lalabanan natin ang mano-mano. Mateo, ikaw ang magiging tagapagtanggol ng nobya mo. Bibigyan ka namin ng armas at mga panangga. Dapat hindi siya makuha ni Danilo. Areglado po. Kailan ba magsisimula ang eclipse? Hating gabi raw at magtutuloy hanggang madaling araw. Baka bandang alas 7 na sumikat ang araw. Matagal-tagal na panahon yun na pakikipaglaban. Kaya ba natin yon? Sel, kaya natin yun. Kakayanin natin, di ba? Hindi kita pababayaan. Tama si Mateo, Giselle. Hindi ka namin iiwan. Ang mabuti pa'y pumunta ka muna doon kina Juan, Mateo. Bibigyan ka nila ng mga armas at ituturo nila sa'yo kung paano kakalabanin ang mga aswang na yon. Sige po. Ako na muna ang bahala dito kay Giselle. Giselle, ayos ka lang ba ha? Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ngayon. Sobrang gulo kasi ng lahat. Naghalo-halo na. Naiintindihan kita. Normal lang na ganyan ang maramdaman mo sa mga nangyayari. Pero wag kang mag-alala, anak. Hindi kita pababayaan ha. Kayong dalawa ni Mateo, gagawin ko ang lahat para makaligtas kayo. At kung talagang desidido na kayong magtaanan, tutulungan ko pa kayong magsimulang muli. Nangako ako sa nanay mo noon na ako ang magiging pangalawang ina mo. Kaya sige na, kung saan ka masaya, susuportahan kita. Parang nung nakaraang araw lang po iniskayat nagtanan kami. Kasi naman hindi ko inakalang magagawa ni Mateo na suwayin si Senyora Mildred. Diyos ko, hindi ko mahinuha kung anong masasakit na salita ang natanggap mo sa kanya. Simula po nung sinagot ko si Mateo, alam ko na pong hindi ako matatanggap ni Senyora Mildred. Masakit, oo. Sa katunayan nga, makikipaghiwalay na lang dapat ako kay Mateo eh. Ano? Ano ka bang bata ka? Alam ko po, ang gaga ko siguro ko nagkataon. Nasaktan lang po ako ng mga panahong yon, kaya ako naisip yon. Basta, tutulungan ko kayo ni Mateo na magsimulang muli kahit na tayo-tayo na lang. Pero sa ngayon, kailangan muna nating talunin ang mga aswang na yon. Nakaagapay lang kami sa iyo mamayang gabi at alam kong hindi ka rin naman iiwan ni Mateo. Pero gusto ko pa rin kahit paano ay may magawa ka para protektahan ang sarili mo. Kaya eto, isuot mo ang mga ito. Binigay sa akin ni nanay ang mga pulseras na ito. Kung sakaling mahuli ka ng aswang at hindi ka na makalaban, ipakain mo ito sa kanya. Ano po bang meron sa mga ito? Nakakapatay ito ng aswang? May mga Latin na dasal sa loob niyan at binditado rin ang mga yan. Pag nalunok nila yan, siguradong sunog sila. At ito rin, ito ang ilan sa mga kumon na panlaban. Sigurado kung alam mo naman tong mga to, di ba? Opo, asin at bawang. Pero totoo po ba talagang nasasaktan sila sa mga ito? Oo, pero hindi makakapatay ang mga yan. Nasasaktan lang sila. Okay na rin yun kahit paano. Kaya mamaya, maglagay ka rin ito sa bulsa mo, okay? Sige po. Nagpatuloy sa pagbilin si Yaya Lorna kung anong pwede kong gawin kapag nakaharap ko ang isang aswang. Habang busy kami sa mga binibigay at tinuturo niya, busy rin si Mateo kasama si Mang Juan. Buong maghapon ay yun lang ang ginawa namin. Sinigurado nilang alam namin kung paano lalaban ang mga aswang. Nang nagsimulang dumilim ay isa-isa ng pumwesto ang mga kasama ni Aling Lorna sa mga lugar na pagtataguan nila. May isang gubat doon sa likuran ng bahay ni Mang Juan at ang gitnang parte noon ang kanilang inorasyonan para magsilbing kulungan ng mga aswang. Ang kailangan kong gawin ay ang pumunta doon. Siguradong doon kami masusundan ni Danilo dahil ako nga ang pakay nila.
Ang mga kasamahan namin ay magtatago sa paligid ng gubat at kakalabanin ang ibang mga aswang habang hinihintay namin ang pagsikat ng araw. Sa totoo lang, hindi ko alam kung kakayanin naming tagalan ng pakikipaglaban. Ang sabi naman ni Mang Juan, may isa pa raw silang paraan kung paano tatalunin ang mga aswang maliban sa pagkulong sa mga ito. Yun ay ang talagang pagsunog sa mga ito. Pero ganun pa man, kailangan nilang makulong doon sa lugar na inorasyonan ni Mang Juan para hindi sila makalaban pa. Medyo mahirap din yun kaysa kung ang sinag ng araw ang susunog sa kanila. Giselle, dala mo ba ang mga sinabi ko sa'yo? Opo, sa bulsa ko. Suot ko rin po ito. Mabuti. Ayos ka lang ba? Kinakabahan ka ba? Medyo po. Pero tiwala naman po ako sa inyong lahat. Alam kong hindi niyo ako pababayaan. Talagang hindi, mahal. Sandali. Nararamdaman ko na sila. Palapit na sila. Nandito na po sila. Papunta na. Sobrang bilis nila. Ay, sige na. Sumunod na kayo sa iba. Giselle, handa ka na ba? Opo. Huwag kang mag-alala. Kasama niyo ako. Hindi ka namin pababayaan ni Mateo. Okay? Sobrang lapit na nila. Kailangan na namin kayong iwan, Lorna. Sige, Mang Juan. Kami na ni Mateo ang bahala. Mag-iingat kayo. Tara na! Tara na. Kailangan nating makaabot sa kubo. Bilisan niyo. Pakiramdam ko ay lalabas na ang puso ko sa aking dibdib ng mga oras na yon. Nasa unahan namin si Yaya Lorna habang mahigpit na hawak naman ni Mateo ang isa kong kamay. Tinatagan ko ang aking sarili kahit na pakiramdam ko ay nanginginig na ang buo kong katawan. Sobrang lamig ng hangin. Binilisan pa namin lalo ang paglalakad pero bago pa kami makarating sa may gitna ng gubat kung nasaan ang kubong magsisilbing panlilin lang namin sa mga aswang, natigilan kami nang may humarang sa amin at ilang saglit lang. Nagdatingan ang iba pa hanggang sa napalibutan na nila kami. Ang bibilis nilang lahat na hindi na kami nakahakbang pa at na-corner na nila kami. Pusang gala. Malayo pa ba tayo sa kubo? Medyo malayo pa. Ang dami nila. Alam ba ni na Mang Juan na... Huwag kang mag-alala. Sigurado akong alam ni Mang Juan. Lorna, ang taksil kong asawa. Pwe! Wag na wag mo akong tatawaging asawa, Oro. Alam nating lahat na sisidlan lang ang tingin nyo sa aming mga babae. Tumatapang ka na, Lorna. Parang noong nakaraan lang, nagmamakawa ka sa aking makita mo ang anak natin. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa kanya. Bakit, Lorna? Ano bang ginawa ko sa anak natin? Wala akong ginawa! Ginawa mo siyang halimaw. Hunghang! Halimaw na siya mula nang ipinanganak mo. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa amin. Mas lalo hindi ako papayag na pati ang mga alaga ko ay mabiktima nyo. Tama na ang drama, Aling Lorna. Ibigay niyo sa amin si Giselle at baka maawa pa kami sa inyong dalawa. Kagaya ng awang ipinakita namin sa ina mo noon. Kapalit lang katawan mo. At sa tingin mo, papayag akong mapunta sa'yo? Hindi! Dadaan ka muna sa bangkay ko, Danilo. Hindi mo mahawakan kahit dulo ng hibla ng buhok niya habang nabubuhay ako. Ang taas ang pangarap mo, gago! Tingin mo, may laban ka sa akin, ha? Kayang-kaya namin kayong patambay ng sabay. Mabilis akong itinago ni Mateo sa likuran niya. Pinagitnaan nila ako ni Yaya Lorna. Ikinuyong ko ang aking mga kamay at pinasok ang mga iyon sa magkabilang bulsa ko kung nasaan ang mga dala kong asin at bawang na ayon kay Yaya Lorna ay hindi naaamoy ng mga aswang na yon kahit pa matalas ang pang-amoy nila. Umaalulong ang mga aswang habang pinapalibutan kami. Inihampas ni Yaya Lorna ang buntot pagi sa lupa pero nagtawanan lang ang mga ito. Ni hindi natakot at nagsimula pang ang lumapit sa amin. Hanggang sa nakarinig kami ng isang pagpito. Natigilan ang mga aswang lalo na ng sunod-sunod na lumipad ang mga pana sa mga kasamahan nila.
Nagkagulo ang lahat at naghiyawan. Mabilis akong hinila ni Mateo at tumakbo kami doon. Rinig na rinig ko ang hiyawan ng mga aswang at nang lumingon ako ay ganun na lang ang panlalaki ng mata ko nang makitang nagpalit sila ng anyo. Lumabas ang kanilang mga pangil, kumulubot ang mga mukha at pulang-pula ang mga mata. Bilisel, kailangan na natin makaabot sa kubo. Si Yaya Lorna. Susunod yun. Nandun na naman ang mga kasama ni Mang Juan. Giselle, hindi ka na makakatakas sa akin! Mateo, nakasunod si Danilo. Sige na, mauna ka na. Ano? Natatandaan mo ang direksyon, di ba? Mauna ka na. Harapin ko lang tarantadong to. Dali! Mag-iingat ka. Ayokong iwan si Mateo pero alam ko ring mas mapapahama kaming dalawa kung magmamatigas ako. Kailangan naming maituloy ang plano dahil kung hindi mamamatay kaming lahat. Nasabi na rin naman ni Mang Juan ang mga posibilidad at alam ni Mateo ang gagawin niya. Napadasal na lang ako habang tumatakbo palayo. Hingal na ako habang tumatakbo. Nakahinga lang ako nang maluwag nang makita ko na sa wakas ang kubo. Mabilis akong pumasok doon tapos ay pinalibutan ng mga sulok noon gaya ng utos ni Mang Juan. Dapat ay maghintay na ako doon sa loob pero natigilan ako nang may narinig akong ingay sa labas. Ang tapang-tapang mo pa kanina, ha? Ano kaya yun? Giselle! Giselle! Huwag kang lalabas, Sel. Umalis ka na! Mateo! Ang bango! Amoy na kita dito. Lumabas ka na dyan, Giselle. Ayaw mo bang makita kung paano ko tatapusin ang buhay ng pinakamamahal mo? Oh, Diyos ko! Si Mateo! Hindi! Huwag kang lalabas! Wag! Mateo! Huwag kang lalapit! Bibigyan kita ng pagkakataong magdesisyon, Giselle. Baka kasi sabihin mo, sobrang sama ko. Pagkakawalan ko itong nobyo mo, basta sasama ka sa akin ng matiwasay. Pakiusap! Huwag mo siyang patayin! Halos hindi ko na makita ng maayos ang kalagayan ni Mateo dahil sa mga luhang tuloy-tuloy ang pagbagsak. Hawak siya ni Danilo sa leeg, puno ng dugo ang kanyang katawan at wala na sa kanya ang armas niyang kawayan kanina. Namilipit siya sa higpit ng hawak ni Danilo sa kanya at idagdag pang tumutulo ang dugo mula sa mga sugat niya sa katawan. Ikinuyom ko ang aking mga kamay at marahas na tiningnan si Danilo. Nakangisi siya sa akin kaya kitang-kita ko ang dilaw at bulok niyang mga ngipin. May umaagos pang dugo mula sa kanyang bibig habang ang mga matutulis niyang kuko ay halos bumaon na sa balat ni Mateo. Sobrang nagpanik na ako ng mga oras na yon dahil wala akong narinig na kahit anong mga kaluskos mula sa mga kasama namin. Hindi ko na alam ang gagawin ng mga oras na yon. Naisip ko noon na pumayag na lang sa gusto ni Danilo. Napapikit ako at saka napabuga ng hininga. Bitiwan mo siya! At sasama ako sa'yo! Hindi! Giselle! Ganyan. Yan ang gusto ko. Madaling kausap. Matalino. Mga kasama! May bago na kayong reyna! Anong ginagawa mo? Bakit ka sumisigaw? Parsan pa. Hindi para magsaya dahil may reyna na ako. Siguradong matutuwa si Ama. Kung ganon, nasan sila? Huwag kang mag-alala. Tinatapos lang nila ang mga kasamaan mo. Tumupad ka sa pangako mo. Hindi mo nasasaktan si Mateo. Oo naman. Basta ikaw, aking reyna. Huminga ako ng malalim at saka dahan-dahang umatras pabalik ng kubo dahil palapit din siya ng palapit sa akin. Nakangisi lang siya habang nakatingin sa akin na parabang nababaliw siya. Hindi siya nagtaka kung bakit panay ang atras ko kaya ginamit ko ang katangahan niya para mas mapapasok pa siya sa kubo. Ilang saglit lang at narinig ko na ang ilang mga kaluskos na paparating.
Nang tumingin ako sa may bintana, nakita ko ang ilan naming kasama sa may lilim ng mga puno. Tinuloy ko ang pag-atras hanggang sa nasa gitna na ng kubo si Danilo. Sa loob ng bilog na ginawa ko kanina. Huminto ako at saka dahan-dahang lumapit sa kanya. Mas ngumisi siya lalo at akmang hahawakan ang pisngi ko nang isaboy ko sa mukha niya ang asin na kimkim ko. Sumigaw siya sa sakit kaya kinuha ko ang pagkakataong yun para isaksak sa bib niyang pulseras na suot ko. Narinig ko ang sigaw ni Yaya Lorna sa labas dahilan para tumakbo ako. Sumugod ang mga aswang sa kubo pero nahablot agad ako ni Mang Juan at napalabas sa bilog na ipinalibot din nila sa buong lugar na yun. Nasa gilid na kaming lahat habang ang karamihan sa mga aswang ay nagtakbuhan para tulungan si Danilo sa loob. Ilang saglit pa ay nakita kong sinabuyan ng iba naming mga kasama ng gas ang kinaroroonan ng mga aswang. Akmang lalabas na sana sila pero hindi sila makalagpas sa bilog na marka. Oras na, Mang Juan! Anong ginawa niyo? Bakit hindi kami makalis dito? Ano sa tingin mo, Oro? Diyan na kayo mabubulok! Nilinlang mo ako, Giselle! Walang iya ka! Kulang pa yan sa ginawa mo kay Mateo at Yaya Lorna! Hindi niyo kami basta-basta mapapatay! Talaga? Sige! Tingnan natin! Ibinigay ni Yaya Lorna sa akin ang isang gasera. Agad kong nakuha ang ibig niyang sabihin. May mga ilang kasamahan din kaming may hawak ng gasera. Tiningnan ko si Danilo tapos ay walang pagdadalawang isip kong inihagis ang gasera sa parting sinabuyan namin ng gas. Ganoon din ang ginawa ng mga kasama namin, dahilan para mabilis na kumalat at lumaki ang apoy. Naghiyawan lahat ng aswang sa loob. Umatras kami. Mabilis akong tumalikod para hanapin si Mateo at nakita ko siyang nasa tabi ni Mang Juan. Walang malay habang ginagamot. Tumakbo ako sa kanya. May iilan pang dumating na mga aswang pero nakaya rin naman silang labanan ng mga kasama namin. Patuloy sa pag-orasyon ang mga kasama ni Mang Juan sa mga nasusunog na aswang hanggang sa tuluyan ng sumikat ang araw. Hindi natuloy ang inaasahang tagal ng eclipse, kaya mas maagang sumikat ang araw dahilan para mamatay ang mga aswang na parating palang sana. Mabilis namang naging abo si Danilo at ang mga kasamahan nila na nasa loob ng bilog na marka. Dinala namin si Mateo sa ospital at sa awa ng Diyos, naagapan din naman siya. Giselle, hindi ka pa ba matutulog? Nandito naman ako. Ako na muna ang magbabantay kay Mateo. Ayos lang po ako. Matulog ka na. Baka ikaw naman ang magkasakit. Sige po. Pero teka, Yaya. Nasa na po si Mang Juan at ang mga kasama niya? Pinuntahan nila ang isla. Po? Bakit? Ano pang gagawin nila doon? Titingnan nila kung may mga aswang pang natira. Yung anak niyo po. Hindi ko alam, Giselle. Pero kung nandun pa man siya, sana magawan ko pa ng paraan ang pagkaaswang niya. Ngumiti ako kay Yaya Lorna at niyakap siya. Nakita kong talagang mahal niya ang anak niya kahit na aswang ito. Pero sa kasamaang palad, wala na ito sa isla nang puntahan nila ni Mang Juan. Katunayan, wala nang tao sa isla nang dumating sila roon. Nanlumo man siya, hindi na dinamdam ni Yaya Lorna ang nangyari. Naging abala rin kasi siya sa pagkasikaso sa amin ni Mateo. Halos 3 linggo sa ospital si Mateo. Pagkalabas niya, nagdesisyon kaming magpakasal doon sa probinsya. Sobrang saya ni Yaya Lorna. Nanatili muna kami ng ilang buwan sa lugar nila bago kami nagpasyang bumalik sa syudad para harapin ang mama ni Mateo. Hindi naging madali ang lahat dahil talagang hindi ako tanggap ni Senyora Mildred. Pero nang isilang ko ang unang anak namin ni Mateo, unti-unti rin siyang lumambot sa apo niya at maging sa akin na rin. Sabi nila, time heals all wounds. Siguro totoo yun kasi parang yun ang nangyari sa amin ni Mateo at sa mama niya. Pero bukod doon, sa tingin ko importante ring harapin niyo ang mga problema at huwag itong takbuhan.
Walang nalulutas ang pagtakbo sa problema kasi hindi naman kusang nawawala yun kung wala kang ginagawa. Mula nang bumalik kami sa syudad, wala na kaming naging komunikasyon kay Yaya Lorna. Ang huli niyang sabi sa amin, baka lumipat na rin sila. Hindi na lang kami nag-usisa kung saan. Deserve din nilang magpakalayo-layo at magpahinga dahil hindi rin biro ang mga pinagdaanan nila. Sa ngayon, masaya na kami ni Mateo kasama ang panganay naming si Mark. Si Mateo na rin ang namamahala sa mga negosyo nila habang ako ay housewife at inaalagaan ang anak namin at ang mga biyenan ko. Nagkakagulat nga kasi kung gaano kagalit si Senyora Mildred sa akin noon, ganoon naman siya kaklingi sa akin ngayon. Napakasaya ng puso ko at wala na rin akong mahihiling pa. Hindi ko makakalimutan ang nangyari sa amin sa islang yun, Sir Jupiter. Kasi yun ang naging daan para maayos namin ang relasyon namin sa magulang ni Mateo. Doon ko rin napatunayan kung gaano ako kamahal ni Mateo. Hanggang dito na lang po ang aking liham. Sana may natutunan kayo. Kung sakaling mapili ang aking kwento, maraming salamat po. Salamat sa pagbibigay ng platform para makapag-share kami ng mga ganitong kwento. Huwag po kalimutang mag-like, share at subscribe sa channel ng Kwentong Takip Silim. Pakipindot na rin po ang bell button para updated po tayo lagi sa kanilang uploads. Kung kayo po ay gaya kong may kwento tungkol sa mga aswang, pwede niyo pong i-comment sa baba para mabasa ko rin. Salamat po ulit. Nagmamahal, Giselle. Grabe ano? Nakakapanindig balahibo ang kwento nitong si Sender. Hindi biro ang mga pinagdaanan nila. Pero nakakabilib din kung paanong sa kabila ng mga nangyari, talagang makikita ang pagmamahal ni Mateo kay Giselle. Tunay ngang walang mayaman o mahirap sa pag-ibig dahil kapag tinamaan ka, tinamaan ka talaga. Sana'y na-enjoy ng ating mga listeners ang kwento ni Giselle at ng nobyo niya na si Mateo. Kung paanong lahat ay hinamak nila para sa kanilang pag-ibig, kahit ang mga aswang. Kung nasaan man kayo ngayon, Giselle at Mateo, masaya kaming nakamit nyo na sa wakas ang pinakaaasam nyong pag-iibigan. Yung walang tutol at walang panganib. Muli, ako po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Sana samahan niyo ulit ako sa susunod na kwentong itatampok namin dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.